Ngayon nandito tayo kasi po ipinatawag po tayo ni kaibigan Shoto dahil po mayroon po siyang ipaabot sa mga magulang. Sa lahat po ng mga magulang, sana po makapanood po kayo nito. Kasi napakahalaga po ito para po sa inyong mga anak. Para hindi po sila mapaniwara, no? Para dili sila maligaw sa landas. Kasi napakahalaga po itong ipapaabot ng ating kaibigan kasi mayroon pong nakita ang ating kaibigang hari po na yung mga magulang, pinabayaan po nila ang kanilang anak. Hindi po nila nakita ang ikakasira po sa kanilang utak. No? Ito, nasa inyo lang po ito kung gawin po ninyo ito sa inyong anak. No? Yung mga bagay po na gusto namin ipaabot, ito po ang aming gusto na i-share sa inyo. Dahil po nakita po ng ating kaibigan, habang lumalaki yung mga bata, alam mo ba guys, yung mga bata ngayon pag napagalitan, ang nasa isipan po nila, di ba? Yung iba, nagbigti. Nakaisip po agad sila ng masama. Kaya gusto po natin na mapabuti ang ating mga anak dito. Hanggat hindi pa malaki ang kanilang ulo, hindi pa masyadong matigas, wala pang lakas, dapat po ito ang inyong maririnig kay kaibigan. Kasi nakita po nila guys, napakahalaga po talaga ito guys sa mga magulang. Kaya, Shoto, ito po ang nakita po ng inyong hari po dito sa inyong pag-aaral po doon. Ano po talaga ang epekto po ang cellphone? Ito guys, cellphone po ito ang ating pag-usapan ha. Makikita po ninyo sa social media, lahat po ng mga bata ngayon may mga cellphone na gadget. Pero ang gadget guys, hindi naman po pwede ang mga magulang na ang bata ay hindi pagamitin. Kung para po ito sa kanilang pag-aaral, no? Kung makatulong man sa kanila, hindi po natin bawalan. Pero meron lang pong ipaabot ang ating kaibigan kasi nakita po nila yung bata kung babad sa laro. Ito po ang kanyang paliwanag at ipaabot sa inyo. Sige po kaibigan. Grabe guys oh. Kung i-compare natin yung guys ito. Para sa mga bata at mga magulang makapanood dito. Kasi maraming mga magulang na pinabayaan po ang anak. Hindi po nila alam ang totoong mangyayari sa utak. Kaya sabi po ng ating kaibigan, alam mo ba itiit? Ang drugs, di ba guys, pag-usapan natin drugs, at saka yung cellphone, magkapariho lang daw ang tama. Ang iguana, no? Dahil po, kapag ikaw ay nag-drugs, ang sinisira po ng katawan nyo, ang isipan po. 'Di ba? Ang utak. Sinisira ang utak. No? Parang kampon ka ng demonyo kapag ikaw ay naka-drugs kasi kahit anong naisipan po niyo, gawin po niyan eh. Kaya nandito tayo guys, gusto kong ipaabot sa inyo. Pagpatuloy natin guys naputol po yung video natin. Pasensya na po kayo, na full storage po yung cellphone natin. Dami pong mga video po dito na hindi pa natin delete. Pasensya na po. No? Balikan ko. Ang sinabi po ng ating kaibigan, para ito sa mga magulang ang drugs at saka cellphone, pariha lang po ang epekto yan. Kasi kapag ikaw ay addict sa drugs, kung hindi ka makapag-drugs, maghahanap ka. Kahit po ikakamatay mo man yan. Dahil po marami na pong mga drug addict na kinuha yung buhay, no? Pinatay. Ito po ang totoong maipaabot namin din sa inyo. No, napakahalaga po ito sa mga magulang. Kasi hindi po alam ng mga magulang dito. Maraming mga magulang hindi po nila alam kung ano po ang epekto sa cellphone. No? Akala po siguro nila yung cellphone sa mga anak nila ay nakakabuti po, ay nakapagbigay po ng talino. Kaya nandito tayo. Gusto ko talaga na ipaabot para hindi pa huli ang lahat. No, kalang drugs guys. Kapag ikaw ay addict, no, ipagpalit po talaga yung yung buhay mo diyan. Kahit po ay kalaban po ng mga pulis, sundalo, NBI, di ba?
Lahat po yan, kinakalaban po nila yung gumagamit po ng mga drugs. Kaya hindi po nila alam yung cellphone, pareha lang di ay og epekto. Kasi yung utak po ninyo, kapag ikaw ay lalong nagbabad po ng cellphone, sisirain po din ang utak ninyo. Sisirain. Katulad pa rin yan sa drugs. Kaya sa lahat po na makapanood ng mga magulang, bawalan po ninyo yung mga anak po ninyo kung lalo na no, hindi na po kumakain sa tamang oras. Ito po yung sabi ni kaibigan, naawa po sila guys, no, sa mga bata ngayon. Marami po mga bata nakikita po nila dito sa mundo natin, no, na yung iba hindi na po nila napapansin, no, kahit po kinakain na po sila ng lamok, kinakain na po sila ng langaw. Excuse me. Hindi po nila napapansin na mayroon ng langaw na dumapo sa kanila. Mayroon po nag-viral doon guys, yung bata na nasa gilid lang po ng naglalaro po ng anong nilalaro po yan. Cellphone yung ginamit, no? Hindi po niya alam. Lahat po ng langaw dumapo sa kanyang bibig, sa katawan. Hindi po niya napapansin dahil po sa ang kanyang utak na ipokus po niya doon. Kaya ito ang masabi ko. Ano po ang sisirain po ng cellphone sa mga bata, yung nagbabad? Yung utak nila, no? Sisira yung utak, matutuyo yung utak, no? Yung mga ugat masisira dahil po lalo na sa mga yung mga mata nila, no, naka-focus po doon. Kapag naglag po yan, tinatawag po nila ng pangalan po ng demonyo dahil po ay galit po sila, dahil po ay nadisturbo ang ilang dula, no, nalag. Kasi malapit na daw, malapit na silang, hindi ko lang talaga alam guys kung ano po yung mga laro po ngayon, kasi rinig ko lang po yung email, hindi po ako magaling po dyan. Kasi ginawa po ng ating mga kaibigan, kasi nakita ng ating kaibigan, kasi ayaw po nila na magdusa yung mga bata sa susunod po na henerasyon. Alam mo kaibigan, napakaganda po ito. Talaga. Napakaganda ang inyong ipinapaabot. Kasi po kahit ako hindi ko alam na yung cellphone at saka yung drugs, magkapareho lang ang epekto. No? Sinisira ang utak. Alam mo guys, kung kapag ang bata ngayon, pag inutusan mo na pabili yung bitaw ni mo o ka ng asin, natingala lang ka, nagtando lang na, oh sige na di ba? Ano sinabi? Sige. Pero, nang dumating ang time na umabot ng 3 minutes, hindi pa pala siya kumilos. Nasa cellphone pa rin. Pag sinabihan mo ulit ng utos mo, pag sinabihan mo ulit, tapos yan, magagalit yan. No? Kapag ang magulang, no, nagagalit, lalo na pag imo nabunalan, no? Pag nabunalan ni mo na, nasasaktan yan. Tapos ididibdib po nila yan kasi po yung utak nila hindi na, naligaw na po talaga sa landas po yung utak nila, nasa cellphone Kapag mayroon po silang mga, lalo na po yung pagtatampo po sa magulang, iba ang naiisip nila. Kaya yung maraming mga bata ngayon, mga estudyante, maraming nagbigti dahil po dyan. Alam mo ba kung bakit po nagawa nila? Ito po ang sabi ng ating kaibigan, Oo. Ang laro ng online games, laro yan ng demonyo. Para yung mga bata hindi po matuturuan ng mga magulang, para hindi po sila matuturuan na sumunod sa Panginoon. Hindi na po nila alam kung may Diyos ba. Kaya pasensya na po kayo sa lahat po ng may mga anak dyan na matitigas din ng ulo, na nagbabad po ng cellphone, na hindi na po makinig, no? Ito po ang pakakatandaan natin, no? Babalik yan sa magulang. Kasi maraming bata ngayon nagbibigti, lalo na pag pinapagalitan mo, lalo na yung mga cellphone pinabawalan nyo, nagtatampo. Kahit po yung anak ko guys, no, hindi ko po talaga hindi ako ipagliban yung anak ko. Ko sa inyo, yung anak ko si Kapitan, no, naglalaro din po ng ML yan. Oo. Pero lang 30 minutes, hindi po yan sobrang babad na babad, kasi po magagalit po talaga kami dahil po alam po namin ang epekto. Kasi sinabi ng ating kaibigan ngayon, ang cellphone at ang drugs pareha lang ang dating, pareha lang ang epekto. Kaya
salamat po sa ano dito sa mga magulang na makapanood na sana gawin po ninyo. Kasi yung laro po na ganyan, laro po yan ng demonyo para ikaw ay iligaw. No? Kasi para hindi po sila maturuan po ng magandang pag-aasal, no? Pagrespeto sa mga magulang at saka sa kapwa. Yun po ang aming ipinapaabot dahil po marami pong nakita ang ating mga kaibigan. Oo, wag po daw kayong magtampo kung sino man yung natamaan dito. Okay lang po daw yung cellphone kapag ginamit po sa mabuti, tulad po ng mag-research po doon sa school. Magagamit po yan. Yun po. Kung gusto talaga na maglaro yung mga bata, hindi po agad-agad na persahin po nyo na hindi na lang padulaon, palaroon, di ba? Ano lang, bigyan lang po siya ng oras. Kasi may iba po mga bata dyan, umaga hanggang hapon, no? Kain ka lang. Kasi marami pong nakakuha kasi po pag magaling ka daw maglaro ng ML, maraming yumaman, di ba? Si Chok, di ba? Yumaman po siya doon. Pero hindi nyo alam na ikaw ay mapa niwara po. Sa totoo lang. Hindi mo maturuan yung mga anak mo sa mabuting kagustuhan po ng Panginoon. Yun lang po ang ipaabot namin guys. Sana hindi po kayo magtampo kay Ghost Hunter Itit at sa ating mga kaibigan kasi po ikakabuti po yan sa inyo. Alam ko maraming mga magulang hindi po nila alam ang epekto ng isang cellphone at saka yung drugs. Pareho lang pala. Sinisira ang utak. No? Kaya yung mga bata ngayon maraming nagbibigti, maraming mga nakagawa ng krimen dahil po dyan. Alam mo ba kaibigan? Oo, alam po nila guys. Sila po talaga nagpapaabot. Kaya salamat kaibigan na at least po nabigyan mo po ako ng another na dagdag po sa aking pagdisiplina po sa aking mga anak. Kaya salamat po. Alam mo ba guys, mahilig po yung anak ko sa cellphone, yung yung maliit kong bibi na yung 9 months. Kapag ito ay umiyak, pag pinapakita mo yung pambata na yung mga bibi, mga cartoon, no? Bigla yan, hihinto yung niya, iyak. 'Di ba? Kasi po yung utak na nandun na. Ngayon, nang nalaman ko dito kay kaibigan, alam mo ba kung anong ginawa ko ngayon? Hindi ko na pinapanood yung anak ko. Pinapakinggan ko na lang, no? Doon sa kanya. Pinapakinig ko na lang siya kung ano man po ang sounds na kanyang gusto na marinig, kaysa ko yung screen, ipakita ko. Hindi na, yung sounds na lang po yung pinapakinggan po niya ngayon. Kasi po dito ako na kay kaibigan, siya po talaga mismo yung nagsabi, huwag po nyo pa gamitin po yung anak po ninyo ng cellphone na hindi po pwede na ibabad po yung mga anak niyo sa screen. Lalo na po yung 9 months mo na lagi po tumitingin po sa mga cartoons. Yun po guys, dito ako na disiplina ng ating kaibigan. Kaya dito ko pinulot po sa kanila. Kasi ngayon ko lang nalaman na sinabi po nila, ang cellphone pala, katulad lang pala sa drugs. Kaya natakot ako. Salamat po kaibigan ha.